pagpapasara nila. Kasi po, biglaan po talaga ang pagpapasara nila ng Wawi Market. Kasi binaba po nila ang court order noong December 19, 4 ng hapon na po. So wala na po kami magagawa, wala na po kami magagawang hakbang para po may complaint po ito kung bakit po bigla ang pagpapasara. Kaya piso po wala po silang sinabi sa amin na isasara to. Eh nakapamili na po kami ng mga gulay. Ano pong gagawin namin doon sa mga gulay na ipamili na namin? Dapat po nagbigay man lang po sila sa amin ng aviso na hindi ura-urata po, hindi sasara nila. At saka ang dami po namin mga magtitinda na nawala po ng hanap buhay. Tapos sinara nila kami tuwing Pasko, bagong taon. Saan po kami kukuha ng panghanda, pagbili ng mga damit ng anak namin, pang Christmas sa mga anak namin, pang bagong taon namin. Saan naman po namin kukunin yun? Eh, humiling po kami na sana po pagbigyan man lang kami hanggang bagong taon. Hindi po talaga nila kami pinagbigyan. Siyempre po sobrang sakit po naman noon, namabayan po kami ng Pasay. Bakit po biglang gano'n? Ang nakikita na lang po talaga namin, bakit po ginawa nila sa amin? Ano pong iisipin namin? Siyempre political motivation na po nila yun. Parang yun po ang ganti nila sa amin. Ganti nila sa may-ari ng paligid. Hindi man sa aming manininda, pero pati po kami nadadamay. Sana naman po, kahit humanitarian man lang po, pinagbigyan po tayo, na makapagtinda man lang po, kahit yung Pasko at bagong taon po. Ngayong Pamonis na po, kahit kinasasama ng loob namin po, open po ang bangketa. Bakit kahit sa bangketa po, hindi man lang po nila kami tinignan bilang tao na makapagtinda man lang po. Parang itinuring na lang po nila kami isang kalaban na walang karapatang mabuhay dito. Wala kaming karapatang maghanap buhay. Ano daw po yung pinakarason, ma'am, bakit nila pinasara po itong Wawi Market? At sabi po nila sa amin sa City Hall, yun rin nagpunta po kami doon, na hindi daw po nagko-comply ang management ng Wawi Market na si Yorme nga daw po. Hindi daw po siya nagko-comply. Which is nagko-comply naman po siya kasi nakita naman po namin talaga at pinakita naman po talaga sa amin na nagko-comply naman po sila. Sabi ko, political harassment po yan. nagko-comply po siya. Sinabi po sa amin, hindi daw po nagko-comply ng building permit, sanitary permit, occupancy permit. So which is, pakita naman po sa amin ng management na eto, nagko-comply ako. Kasi marami lang silang, ayaw lang talaga nilang bigyan talaga kami ng permit. Yun po yung sinabi nila sa BPLO nung nakita po kami. Yung market po, kailan po ba ito na-establish? Na-establish po ito at taong 2002. Basta kaasahin ko pagkakaalam. 2002 po ito na-establish hanggang 2000. Ngayon po 2025 po. So, napakatagal na rin pala, no? Bakit ngayon lang nila ginawa yun, ano? Yun nga rin po ang tanong namin. Bakit po ngayon lang, sa tagal-tagal ng panahon na nag-o-operate ng Wawi Market, dapat pala po, noon pa ito, hindi nag-comply, hindi maraming kulang na, bakit nila pinayagan na mag-operate during that time? Dapat po, nung nakakaraang pang taon na hindi pa to lumalabang mayor si Yorme, dapat may pinasara na nila during nung paspang mga taon pa. Nung nakakaraang pang mga taon, dapat may pinasara na nila. Hindi pala nag-comply Bakit hindi nilang naipasara? Nung yun lumabang yung mayor, yung may-ari, saka sila nag-apura ipasara. Ano pong isipin namin? Di ba po, political harassment? Revenge nila sa amin, yung po ba yun? Na magre-revenge nila sa amin kasi tubak pong mayor. Sa tingin niyo, ma'am, makatao po ba yung ginawa nila na pati kayong mga ordinary tao ay naghahanap po, idinadamay nila? Kahit sino po, wala pong makatao. Wala pong makatao sa ginawa nila. Kasi po, kami po, ilan po bang mamamayan ang nawala ng hanap buhay? Pasahenyos po yung iba, pasahenyos po kami dito. Mamamayan din po kami ng Pasay. Paano po magiging makatao? Natanggalan nila ng hanap buhay ang mga vendors na nandito sa Wawi Market. Hindi lang po vendors na nawala, may tricycle driver, may mga nagwawalis dito, mga ordinaryong mamamayan po ng Pasay ang nawala ng trabaho. Pati po mamimili namin apektado. Nag-aano rin po sila ng hinanaling niya, bakit nila ipinasara? Bakit ang mga nakakaraan hindi nila ipinasara? Ma'am, mensahe niyo po sa pamunuan na kung saan pinasara nga po itong inyong palengke. Yung mensahe niyo po sa nagpasara. Yung mensahe namin sa nagpasara nito, sana
Sana naman magkaroon kayo ng puso. Sana hindi iisang tao lang ang tinitingnan nyo. Sana kami mga ordinaryong mamamayan na nandito rin sa Pasay, nagbabayad din kami ng tax ng Pasay. Sana naman tingnan nyo kami bilang tao, bilang mamamayan na nawala ng hanap buhay. Sana naman bigyan nyo na kami ng permit. Kasi nagko-comply kami ng permit. Sana naman yung ibang problema ang tutukan nyo, hindi itong Pasay. Wala na tayong politika, tapos na tayo. Sana bigyan nyo na lang kami ng permit. Yun na lang ang aming hinanaing sa inyo. Buksan nyo ang Wawi Market. Buksan nyo ang Wawi Market. Yun na lang. December 9 po, nila sinasara sa amin. Di walang abiso, sinigit lang nila yan yung closure nila. Ano po ba nakalagay sa puso nila ang dahilan ng pagsasara daw din nila? Wala po nakalagay eh. Ganyan. Basta po sinigit yan, wala po. Tumanggap niya, wala po silang wala sara. May nakalagay po ba dyan yung violation kung bakit nila? Wala! Basta lang nakalagay establishment. Wala lang nila diretso, naglagay ng close. Wala silang abito. Wala rin pong date. Dapat yung mga kanyang ginagawa nila, abituhan kami, bago isara. Wala rin po siya. At wala pong expiration date. Kailangan Harassment. po, wala po. Basta dumikit lang po siya dyan ng closure. Ayan po, permanent date. Hindi yun. Tingnan lang po siyang papel. Ang tanggalin, bawal yan. Wag nyo lang po sa Bawal tanggalin. Panayan mo, Wala po pinakita torture. Ito lang po yung nakalagay. Wala pong violation nakalagay. Basta na lang pinasara nila. Kawawa naman yung mga maliliit na vendors. Hindi naman ito napapayaman kundi mag-survival lang sa pamilya, sa pang-araw na gastusin sa pagkain. Dami pong apektadong yan, no? Ilang vendors yan, no? Ilang pamilya yan mawala ng kita. Ang dami na magpapaligid sa amin, hindi na kami nakapasok. Walang opisina. Sino haharap sa amin para magreklamo sa amin? Laban ng pamilya natin, nalaman kami. Sa palagay po ninyo, anong pinakadahilan nito? Bakit sinirado? Political harassment po. Politika kasi po, si Juan Manguera lumaban kay Amy Calixto noong mayoral race noong 2020, noong Mayo. Yun po ang alam kong kasi saan kami mga vendor, wala namang kinalalaman dyan eh. Wala kami alam dyan. Pala'y politika po ang dahilan. Bakit kami sinasara? Sinilipan lahat ng putas, pati putas ng karayom, sinilip. Dinilay yung silang permit. Pero kami hindi sa 2025. Kaso po, nila, inipit yung mapil ko ba yung inipit po nila. Yung renewal namin, hindi kami inisuan ng permit. Magaling ang property. Ano kaya sa palagay po nyo magiging impact dito sa Ito po, gutom na po kami. Gutom na po kami. Wala na kaming hirap na. Wala na pag-uupa. Yung mga anak namin, wala kaming pag-vision. Yung baon nila, paano na? Paano si Bunso? Yung baon ni Bunso, yung vision ni Kuya. Kalmay mo na lang. Yung alam ko, ang hiling po namin sa ating pamahal ng lutsod. Sana po, bigyan nyo kami ng permit. Dahil kami po, naghahanap buhay ng marangal. Nakakatulong din po kami sa mamimili. Dahil dito po ang pinakamurang bagsakan ng gulay sa buong Pasay.
namin. Oh. So ano sir, wala po bang naging action ang local government unit dahil pinasara na po ito? Wala ba po ba silang plano na ilipat kayo sa ibang lugar na kung na sa ganun ay makapaghanap buhay? Hindi kami alis dito! Iba naman. Wala ang sagot sa amin. Matuto kayo mamaluktot kasi may iksi ang sumot. Ano po yung sabi sa inyo, ma'am? Ang sabi ko sa amin, matuto kami mamaluktot kasi may iksi ang sumot. Hindi kami nalipat! Pinipilit nila kami sa isang bagay na maliit naman. Maliit siya. Hindi kami kakasya. Pwede pag isa, dalawang tindera lang malilipat. Paano naman yung mga co-vendors namin? Paano naman ano? Ito, Maskip. malawag. Ang sinagot sa amin, matuto kayo mamaluktot kasi may siyang kumot. Yun talaga. Narinig niyo ang sinagot ni Mayor niya. Ang sabi, matuto kayo mamaluktot kasi may siyang kumot. Ma'am, ngayon po na-include po ito. Anong naging hanap buhay po? Wala po. Ayun na nga po. Wala silang naibibigay sa amin eh. Ito, pinapautan kami ng management na 10,000. Yun ang ginagamit namin. Basta kung ma-survive lang namin to. Paano saan makakarating yung 10,000? Ang tagal na nito, 15 days na. Kung pagkatagaling pa to, wala na kaming pangano. Di galing sa kanila kung saan nila kami lalagay. Wala po kaming hindi pagbaba nila dito, wala kami na ano sa kanila. Sa kanila, galing sa pamunuan natin. Wala kami, wala. Hindi nila, binaba nila naman kami. SWAT, pulis, at saka nauhan ng city hall. Ginawa niya kanila kami, naglawa ko todo. Nakatay pa lang yung kriminal, nakaswat pa kami. Kung kami kriminal. Nakaswat kami, ilang SWAT. Ilan lahat ang nawala? Dalawang daan. Ay, yung dalawang vendors kami namin ito. Plus yung mga Kasi katulong. nauhan namin. Nauhan. At saka yung mga ibang nagawa pa dyan. Ito, na mga nagwawalay sa maintenance namin. Marami kami apektado. Pati din yung mga siyempre ng mga tricycle driver, apektado rin. Lahat. Pati mamimili. Apektado. Higit lalo So mamimili. pina-close po siya bago mag-Pasko. Gaano po kayo naapektuhan sa ginawang closure? Malaki po kayo pinagsasabi. Wala pa po kami hanap buhay. Wala na kaming Pasko. Wala kaming bagong taon. Narito kami nakikita ng kung itrato nila kami para kami kriminal, magpapasok kami, magtitinda kami. Ang dami namin gwardiya, ang dami namin SWAT, nakikipag... Alam Hindi mo yun, namin parang naramdaman ng Pasko. Hindi namin naramdaman ng Pasko at bagong taon. nabawal kami maghanap buhay. Yun nga, ang hiling lang namin, bigyan nila kami ng permit. Kasi wala naman talaga, bigyan lang nila kami ng permit. Bigyan nila kami, sabi niya, ora mismo, bibigyan niya kami ng permit. Pag na-comply namin yung safety nila. Hindi comply, ayaw nila. Kulang pa rin, kulang pa rin at kulang. So 15 days na po ba na na-close nitong Wali Market? May mga action na po ba kayo? Paglaban ng Wali Market! Kasi marami po talaga ang magtitinda at mamimili ang apektado nito. Kung may puso po talaga sila para sa basa, para may tira para sa mga aming mga vendors, bigyan po nila kami ng permit. Yun lang po. Kasi nagpo-comply po kami. Buksan nila!